Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the fourth topic, I guess, which on the paano lumalim sa Biblia. So, our concept is all about covenant of grace. So, ang covenant of grace ay ang kasunduan ng Diyos kung saan siya mismo ang gumawa ng paraan upang maligtas ang kanyang bayan. So, sa halip na hingin ng ating perpektong pagsunod is ibinigay niya si Kristo upang matupad ang hinihingi ng kanyang katwiran. So, ang kaligtasan ay hindi sa ating gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Tanging sa pananampalataya kay Jesus Christ tayo nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. So our Bible reading is all about Romans chapter 5 verse 15. Ngunit ang kaloob na walang bayad ay hindi tulad ng kasalanan, sapagkat kung sa kasalanan ng isang tao ay namatay ang marami, lalong higit ang kagandahang loob ng Diyos at ang kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Hesukristo, ay sumagana sa marami. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa mundo. Ngunit dahil kay Kristo Jesus, pumasok ang biyaya at buhay na walang hanggan. So, ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Hindi natin ito pinagpaguran, kundi tinanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ is the mediator of the covenant of grace. So, si Jesus Christ lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. So, makikita ito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Siya ang nagbigay daan upang muling magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. So, makikita ito sa Hebrews chapter 9 verse 15. Second is Christ's perfect obedience satisfies the standard. So, hindi natin kayang sundin ang kautusan ng Diyos ng perpekto, kaya si Kristo Jesus ang tumapad dito para sa atin. So, makikita ito sa Philippians chapter 3 verse 9 and 2 Corinthians chapter 5 verse 21. So, ang kanyang pagsunod ang naging daan upang tayo ay gawing matuwid ng Diyos. Last teaching is Christ offers eternal life through faith in Him. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay is inalok ni Jesus Christ ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mananampalataya. So, makikita ito sa John chapter 3 verse 16 and Titus chapter 3 verse 7. So, hindi ito nakabatay sa ating kabutihan, kundi sa kanyang biyaya. So, ako na tayo sa ating application. So, yung first application is believe that there is no other way to be saved. So, wala nang ibang pangalan na makapagliligtas sa atin kundi si Kristo lamang. So, makikita ito sa Acts chapter 4 verse 12. Huwag tayong umasa sa sariling gawa, relihiyon o anumang ritual, kasi si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa Diyos. Second is believe that you are made perfect in Christ. So, hindi natin kailangan magpanggap na perpekto dahil sa harap ng Diyos, tayo ay ginawang matuwid na ni Kristo. So, makikita ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 and Hebrews chapter 10 verse 14. So, mamahinga tayo sa biyaya niya at lumakad sa kanyang katwiran. So, last application is believe that you are inherit eternal life through Christ. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. So, makikita ito sa Romans chapter 8 verse 17 at John chapter 10 verse 28. So, wag tayong mabuhay sa takot, kundi sa pananampalatayang puno ng pag-asa. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does Christ's perfect obedience give us confidence in our salvation. So, para sa akin, dahil tayo ang nagbayad ng ating kasalanan, dahil hindi tayo ang nagbayad ng ating kasalanan, kundi si Kristo Jesus, is maaari tayo magkaroon ng kapanatagan sa ating kaligtasan. So, hindi natin kailangan mag-alala kung sapat ba ang ating ginawa, sapagkat ang ginawa ni Kristo Jesus ang siyang sapat para sa atin. So, ang ating kaligtasan kasi ay sigurado dahil ito ay nakasalalay sa tapos na gawa ni Kristo, hindi sa ating sariling kakayahan. So ngayon, let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya na hindi po namin kailanman kayang pagtrabahuan. Lord God, salamat po kay Kristo Jesus na siyang tumupad ng lahat ng hinihingi ng iyong katwiran. Lord God, tulungan mo po kaming lumakad sa pananampalataya, hindi sa takot o pagdududa. Naway ipahayag ko sa iba iyong dakilang pag-ibig at kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen.